And so welcome po sa ating panibagong buwan. Napakabilis po ng panahon. Today, we are now on the 4th month of the year 2024. At ang gusto ko pong i-share sa inyo is the blessing of generosity. Ito po sa 2 Corinthians chapter 9 verses 11 hanggang 12 sa Amplified, ganito po yung sinasabi po ng Bible. You will be enriched in every way so that you may be generous. And this generosity administered through us in producing thanksgiving to God from those who benefit. For the ministry of this service, offering, is not only supplying the needs of the saints, God's people, but is also overwhelming through many expressions of thanksgiving to God. Ito po isang napaka-powerful na verses in the Bible na isa po sa mga minsan ay nami-misinterpret po no? Pag nagturo ka ng generosity, sasabihin po ng ibang nakakadinig, ay, yung simbahan ninyo parang nagpipreach na ng prosperity gospel. Hindi po ito prosperity gospel. Ito po ay ayon sa Biblia na ating pag-uusapan. My personal prayer and goal in the church sa ating pong Hills family, mag-develop po tayo ng spirit of generosity. At hindi lamang siya a spirit, bagkus it becomes a culture, a habit, maging buhay po natin. Dahil po ang sabi po ng Bible, it is more blessed to give than to receive. Amen po. Pwede bang sabihin sa katabi, it's more blessed to give than to receive. Amen? Ibulong mo sa Kanya. Amen. So, previously, mga ilang taon na po yung nakakaraan during the height of the pandemic, nagkaroon po ng matinding dilubyo sa bandang norte, sa may Cagayan, at lumubog sila. At na-test ko po yung simbahan natin those days. So may mga kilala tayong mga simbahan doon, mga kaibigan, na yung kanila pong tubig ay umapaw, almost abutin po yung kanilang mga kisame. So talaga pong nag-struggle yung mga simbahan doon. And those times, nagkaroon po ako ng burden. Sabi ko, Lord, pwede ba kaming maging kahit na hindi naman kami mayaman na simbahan, can we be a channel of blessing to reach out for these people na talagang natamaan po ng matinding dilubyo. And they are godly people because they are church people. Hindi man yung buong community ang matulungan namin, mga simbahan man lang okay na kami. So I posted a simple my day, ang sabi kong ganoon, we will be giving some relief operations sa bandang Cagayan, and if you would like, you can send your donations through cash or cash, inform the cash o kaya naman po ay mga things, especially food, rice, clothing, mga towel, ganun. Sabi kong ganun, bukas, makalawa, ay maghahatid tayo ng relief. And to my amazement, magdamag lang po yun. Kinabukasan, ay mag-iimpake na yung mga kapatiran. So may mga kapatid na nagdala ng 20 kabang bigas, may mga nagpadala ng pera, Alam po niyo, nangyari po yung children room natin, napuno po yun ng mga ng mga ipamimigay. Ang napakadami pong nagbigay. Tapos marami ding cash at so sabi ng mga pastor doon, kailangan namin ng malinis sa tubig, gatas para sa mga bata. At namangha po kami at maging yung mga ibang mga kapatiran, sabi gano'n, why the church is so organized in organizing like this? Kasi po, kahit hindi man kami nag-emergency meeting, everybody knows what to do. May namalengke, may nag-iimpake. So, kinagabihan, mga bandang, anong oras ba tayo umalis nun? Mga bandang 8 ba yon ng gabi? 8 ng gabi po, umalis na po kami para madaling araw, may hatid namin. At the height of pandemic, ang nakita ko po, sabi ko kahit pala mga taga-baryo kami, nasa bayan kaming maliit, kung palang mamove kami ng Espiritu ng Diyos, we can become generous to the people who are most needy. Kaya doon ko naramdaman it is more blessed to give than to receive.
At alam nyo, na-overwhelm kami. Doon first time akong nagsabi ganon, tapos na po, wag na po kayong magbigay. Nakikiusap po ako online, sabi kong ganon, wag na ho kayong magdala. Kasi tapos na ho, nakaalis na kami, kinabukasan, may nagdadala pang mga gamit. And so, napilitan po kami dahil po sumunod na linggo, binagyo naman po yung pong Bicol at saka pumutok po yung Mayon. So, the next time, the next week, tumuloy naman po kami ng Bicol, yung nasobrang pera na hindi naubos sa norte, dinala po namin sa Bicol at ipinamigay. Ang ginawa namin, hindi na po kami nagdala ng maraming sasakyan, ang ginawa na lang namin, nagdala kami ng mga cash. Pagdating doon, pinuntahan namin yung pinakamalaking grocery sa Albay at nag-order po kami ng ilang daang, 100 yata ang kabang bigas, tapos mga grocery. Alam po ninyo, natuwa po kami doon sa pinaka-manager ng grocery, yung supermarket. Ang sabi niya, ano kung gagawin nyo dito? Ba't ang dami-dami? Sabi namin, galing kami ng Pampanga, ipamimigay namin sa Nasalanta dito sa may Albay. Alam nyo, sabi po nung may-ari ng supermarket, ang sabi niya, ay kami na lang po yung mag-iimpake. Tigi ilang kilo po ba? Ilang sardinas, ilang ganito, ilang ganyan. Sabi ko, naglagay po kami. Tapos dinala kami sa isang lugar, doon nagme-merienda kami. At sila na ho yung bala, lahat ng kanilang trabahante, tinawag para mag-impake lamang po. So natuwa kami. At grabe pong karanasan. Nakalimutan ko palang ikwento, yung nandun naman po kami sa norte at pabalik na po kami, mga bandang alas 7 ng gabi o alas 8 ng gabi yata, gutom na kami, hindi pa kami nagdi-dinner tsaka lunch. Kasi po, balikan lang kami, naghatid ng goods, tapos babalik na naman. Gabi, may nakakita kaming KFC. Sabi namin, KFC, diyan na lang tayo kumain. Pagdating namin, nagsasarado na sila. Sabi po nila, pasensya na ho, close na. Ay, ganun ba? Sabi kong ganun. Naku, sabi namin, gutom na gutom pa man din kami. Saan ho ba kayo galing? Diyan sa Maykuan, nagatid kami ng relief sa mga nalubugan. Ay sabi niya, tagasan po kayo. Nahipo po yung manager, ang sabi niya, ang layo-layo po ng pinanggalingan nyo, tinutulungan niyo yung mga kababayan ko. Pwede po bang dito kayo kumain? Kaya lang wag sa loob kasi nakapaglinis na kami. Meron silang patio at may mga lamesa. Sabi, pwede doon at magluluto kami ng panibago para sa inyo. Alam niyo po, hindi po kinlose yung KFC, bagamat closing na, nagluto sila para sa amin. Pero kami naman po ready. May dala kaming painitin ng tubig, magkakape. Dami naming baon ready po kami. So ang nangyari po, hinintay po nila kaming makalis bago talaga sila completely nag-close. Nahipo po sila ng Espiritu ng Diyos. Ito yung nakita ko. Kapag ka meron kayong spirit of generosity, willing to help the poor and the needy, especially mga tinaamaan ng kalamidad, God will touch angels to keep you and help you in your mission and ministry. Kaya napakaganda pong maranasan natin yung mga ganong mga pangyayari. At bilang senior pastor ng simbahan, I was so proud. Hindi yung arroganting mayabang, kundi in my heart, sabi ko, Lord, kanyamaning feeling. Bagamas wala kaming tulog, pagod na pagod kami kasi mula dito hanggang norte, hanggang pabalik. Tapos mula naman po dito hanggang Bicol, pabalik. Ganon din po. I was so overwhelmed with the power and the spirit of generosity. At hindi lang sana po yung sa buhay natin, hindi lang yung panakanakang tulong, kundi dapat sa ating mga puso at buhay, yung bang we are always extra miler in terms of generosity. At ito po yung isang bagay na gustong-gusto ng Diyos. At sa aking puso, ito po yung ini-impress sa akin ng Panginoon. If we wanted to enjoy enriching blessing from the Lord. Hallelujah. Now, ito po yung nakita ko. Happy, content, and faithful people are generous. Kapag masaya ka, usually, generous ka. Pagka buwisit ka,
hindi ka generous. If you feel contented in this life, alam po ninyo, you'll be generous. And of course, faithful steward are usually generous people. They give freely. They spend money on experiences, not on savings. Bagamat hindi masama ang mag-save. Pero ang sabi kasi ng Proverbs, kung may pangangailangan tapos hoarder ka, hindi ka blessing. So dapat, hindi tayo hoarder, hindi tayo nag-hoard ng something. Alam po ninyo bakit nung kamakailan ang Pilipinas naka-experience siya ng napakamahal na sibuyas? Because some business people are hoarding it for their personal benefits at pinahirapan ng buong sambayanan para lang sa kanilang mga pansariling kapakanan. Hindi po gusto ng Panginoon yon. Masama po yun ang sabi po ng Proverbs. Kaya sabi ng Bible, yun daw ikinakalat ang biyaya, pinagpapala. Yung itinatago ang biyaya, isinusumpa. Yun po yung sabi po ng Book of Proverbs. They spend money to benefit others. They forgive themselves and others. And do you know that forgiving others is also a form of generosity? Hallelujah. They honor God through giving. Bago natin tuloy-tuloy ang pag-usapan ang ating paksa, ano ba talaga ang kahulugan ng salitang generosity? Generosity means giving things freely and even sacrificially, not grudgingly or forced, but willingly. Walang pumupersa, pero kusa kang tumutulong, nagbibigay. Alam po nyo yung lalapitan ka ng tao tapos kakalabitin ka, pahingi naman. Alam po nyo yung ganon? Tapos para kang pinipersa, tutulong ka pero hindi ka masaya. Kasi parang napersa ka lang . Pero pag nakita mo yung isang tao tapos kinausap ka ng Diyos, sasabihin, tulungan mo naman yan at tumulong ka, alam po nyo yung feeling masarap. Naalala ko nung bata-bata pa po akong pastor, I was invited to preach in Tarlac. So dati po nung nagsimula ka, siyempre wala ka namang sasakyan, so nag-commute po ako. Sumakay ako sa Angeles, dyan sa may rotonda, dyan sa may Jollibee, papuntang Tarlac. Pagdating po ng Balibago, may sumakay na mama na wala siyang paa. At yung kanyang paa, ang nakalagay sa ilalim, nakatali yung mga tsinelas na nakabalunbon na ganyan para hindi lang masaktan yung paa niya. At nung sumakay sa jeep, sumabit lang. So, di ako mapakali. At binibilang-bilang ko yung pera ko pagka binigay ko kako to, ni Juicy Fruit lang, di na ako makakabili. So, I was moved by the Holy Spirit. So, ang ginawa ko, dinukot ko yung pera ko, binigay ko sa kanya. At alam nyo, dati-dati po yung karanasan ko dun sa Baguio, yung pabalik na maglalakad ako, gambalang-gambala ako. Hindi ko naintindihan yung seminar nung nag-a-attend ako ng seminar because I have given all my money in the mission work. Pero nung ibigay ko yung pera ko doon sa walang paa, alam niyo, I was so peaceful. Sabi ko, Lord, if you ordain me to go, I am very sure I can go back in Pampanga. So yung spirit of generosity, ang sarap po, yung bang pag nakatulong ka, ito po yung dapat nating maging kultura sa simbahan. Yung bang madali sa atin ang maging pagpapala kesa doon sa tayo po yung binibigyan. In 2 Corinthians chapter 9 verse 7, ang sabi niya, each of you. Ano ba kayang ibig sabihin ng salitang each of you? Ito ba sa Tagalog ba bawat isa sa atin? O bawat isa sa inyo? Alibang tama? Kasali ba ako? Each of you, ang sabi niya. Hindi parang hindi kasama si Paul, Tayo lang. Sabi niya, each of you should give
what you have decided in your heart to give. Not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So kapag daw ikaw ay gustong maging blessing sa iba, kung ano yung masarap sa iyong loob. Ang tawag dito, kusang loob na pagiging generous. Amen. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Ang sabi po ng bandang James, sabi niya, ano ang kwenta ng iyong praise the Lord and hallelujah? Kung nakita mo may pangangailangan ng iyong kapwa, di mo naman matulungan. At sasabihin mo sa kanya, Brad, kami gagana ka pag prayed ako. Ang sabi ng Bible, maganda yung prayer mo pero dumukot ka naman para may makain siya. Dahil yung prayer mo, hindi naman niya makain pananghalian. Tama po ba? Is the Bible very practical? Yes. Amen po ba? So, ang sabi po ng Bible, when we help, we determine kung anong amount yung itutulong natin. Pero ang gusto ng Diyos, bawat isa sa atin ay matutong tumulong o mag-bless o maging generous sa mga nangangailangan. Why? Because God loves a cheerful giver. Pag nagbibigay ka, huwag kang nakasimangot. Dapat nakasmile ka. Amen? Di po ba, no? Generosity is the quality of being kind and unselfish, especially as it pertains to sharing money, time, talents, and other valuables with others. The Bible has a lot to say about generosity as a desirable character traits. Uy mga kapatid, ang generosity hindi lamang pala yung kabutihang loob, kundi bandang huli, ito po ay isang katangian ng isang makadiyos at naglilingkod sa Panginoon. It becomes a character trait. It becomes an attitude. It becomes a lifestyle. Ito po yung kagandahan po, no? At alam po ninyo, ang sabi ng Bible, lahat ng mga generous, lalong pinagpapala ng Panginoon. I remember the principle na tinuro ng Diyos kay Abraham. Ang sabi ng Panginoon kay Abraham, I will bless you so that you'll become a blessings. Pagpapalain ako ng Diyos para maging pagpapala ako. Kaya yun po isang napakahalagang bagay na dapat nating maintindihan. So therefore, when we say generosity, hindi lamang pera, it also involves what? Time. Kung meron kang kaibigan at pinagbigyan mo siya, nakinig ka sa kanyang hugot para maibsan yung kanyang kabigatan, nakinig ka, sinamahan mo siya, tinulungan mo siya, you have given the time, mga kapatid, that is also generosity. Amen. Meron pa po, ano pa, yung talents mo, yung gifting mo. These people here who are singing, leading us in worship, they are sharing their time, they are sharing their talents, they are sharing their energy to us. And that's generosity. Because they are serving us. Amen. Hindi lamang po yung generosity na may measure siya in the money that you have given. No. When we talk about generosity, it's either in money, in time, in resources, in giftings, in talents, or other things that are valuable to us. Mahalagang mahalaga na maintindihan po natin yon. 2 Corinthians chapter 8 verse 2. For in a severe test of affliction, their abundance of joy and their extreme poverty have overflowed in a wealth of generosity on their part. Now, gusto ko po makita niyo ito. Sa panahon na sila naghihikahos, sa panahon na sila hirap na hirap, anong meron sila? Kagalakan. At ano yung nagbunga ng kagalakan? Sa kanilang kahirapan, sa kanilang paghihikahos, meron silang kagalakan na ano? Na tumulong sa mas na mahirap sa kanila. Meron po akong kinukuwento kagabi sa grupo po ng mga Hills Pandakaki, kasama ko po sila kagabi. Ang sabi ko, huwag kang maghintay na mayaman ka na bago ka mag-develop ng generosity. Sapagkat sa Biblia, ang totoong generosity, nag-start sila nung sila naghihikahos.
Nag-start sila nung sila'y mga pangangailangan din. Don't wait until you become so rich before you can be generous. You know what will happen? Hinintay mo munang yumaman ka at sasabihin, pag mayaman na lang ako, tsaka ako magiging generous. You will never be generous when you wait for the time that you will become enriched and before you do generosity. Pero ito yung gusto kong tingnan natin. Habang wala ka pa, natuto kang magbigay, you will develop a character of generosity. Minsan po tinanong si Rockefeller na isang journalist. Ang sabi po ng journalist, Mr. Rockefeller, John D. Rockefeller, ang sabi gano'n, the first billionaire in USA. Ang sabi po, hindi ka ba naghihinayang that you are donating millions of dollars in charity and in the mission? Sabi niya, no. For me, giving millions is a joy. At saan nagsimula yan? Kinuwento niya ngayon saan nagsimula yung kanyang generosity. Sabi niya, when I was a young man, I worked so hard. And my first $1, inuwi ko sa bahay namin and I want to give it to my mother. $1. Ibinibigay niya sa kanyang nanay yung kanyang kinita. Ang sabi ng nanay niya, John, I do not accept money from a thief. Nagulat si John, sabi niya, Mommy, I'm not a thief. I work hard for that money. Sabi niya, no, you're a thief, nak. Sabi niya, how? Sabi niya, look at this, binasa niya yung malakay. Sabi nga gano'n, no? Sa $1 na yan, it doesn't belong to you at all, the whole thing. Sabi niya, you only own 90% of that. The 10% belongs to God. So ang ginawa ni John D. Rockefeller, pinapalit niya po yun. Binigyan niya yung 90 cents sa kanyang mami. Dinala niya sa simbahan yung 10 cents. While we are discussing, katabi po namin yung isang asawa niya is matagumpay na farmer. Sabi sa kanya, Ma'am, in your experience as a farmer's wife, halimbawa sa isang hektarya, nag-harvest po kayo ng 100 kabans. Do you sell that 100 kabans? Sabi niya, not at all. Sabi ko, why? That's your produce. Sabi niya, Pas, hindi po pwede. Because if we will going to sell everything, that 100 kabans, ano pag itatanim namin? So pag wala kami itinanim, wala din kaming aanihin. So sabi niya, that part na hindi namin binebenta, that is sacred and it cannot be touched at all. Alam po ninyo, ang 10% natin is, bagamat hindi dapat ito sa preaching ko, pero dinaanan ko na lang, it cannot be touched, it's sacred. Because if you will not put it, if you will not sow it, then you cannot reap. Meron pa nga akong tinanong, what if you have sown your seed and yet you failed? Nagkaroon ng dilubyo, nagkaroon ng bagyo, nasira yung pananim mo. Sabi kong ganun, does your husband quit? At sasabihin niya, ay, give up na ako. Nagtanim ako pero wala akong inani, ayoko na. Sabi niya, no, hindi ganyan pa. Sabi niya, kahit na nag-fail, the next season, magtatanim pa rin siya. Sabi ko, why? Sabi niya, if we will not plant, if we will not sow, we will never reap again. So, do you mean you keep on sowing and sowing and sowing and sowing? Yes, so that we will keep on reaping and reaping and reaping and reaping. Amen. That's the principle of the Bible. And so therefore, God is simply saying to us, sabi niya, for in a severe test of affliction, their abundance of joy. Saan nagsimula yung spirit of generosity? Sa isang magalaking puso. Sa isang masayahing puso. And their extreme poverty. Matindi po to. Yung kanilang kahirapan, hindi po yung hirap na hirap lang. Talaga pong sabi ng Bible, extreme poverty. Pero, sabi ganun, have overflowed in a wealth of generosity on their part.
Generosity flows from an understanding that all we have are or will ever become is not ours to possess. Generosity means giving our lives first, then everything in us. Ang sabi po ng 2 Corinthians 8:5, and this not as we expected, but they gave themselves first to the Lord, and then by the will of God to us. So, ang susi daw ng isang generous spirit, hindi lang siya doon sa punong-puno ng kagalakan ng puso. Kahit sa kanyang kahirapan, ay nag-overflow yung kanyang generosity. Pagkus ang pinakasikreto, binigay muna nila ang kanilang mga buhay sa Panginoon. Now listen, if you will not give your heart and your life to God, you cannot surrender everything. Why? Because mankind is selfish by nature. Yung bata, pagkasilang niya, nakaganyan na yan kaagad. Bakit? Gusto niyan lahat attention. Kaya nature ng tao, selfish. Ano? Ganun po yung nature natin. Tapos, kailan lang tayo nagkakaroon ng spirit of generosity? When we offer our hearts and our lives to God. And that our hearts are filled with joy, even though in our extreme poverty, we can become generous. Amen. Now, gusto ko pong magbigay sa inyo ng isang example. O susundan ko pa ng isa pa, para dalawa na. In the Bible, in Acts chapter 3, verse 6, I think, pwede bang pakibutan natin yan? Sabi nga, but Peter said, I have no silver and gold. But what I do have, I give to you. In the name of Jesus Christ of Nazareth, rise up and walk. Now, this is an example of having nothing. Now, gusto ko pong makita niyo, no? Kung wala kang madudukot, wala ka na bang pwedeng ibigay sa mga nangangailangan? Meron pa po. Kaya sabi ko sa inyo kanina, something valuable. And what is that something valuable? Our faith. We can give and share our faith to the one who needs it. Ito pong kwentong ito po merong isang, papasok sana sina John at Peter doon po sa templo to pray. And as they passed by, in the gate beautiful, there was meron pong lame doon, lumpo, na nakaupo. At alam naman po niyo, di ba, kahit sa simbahan nating pinanggalingan dati, ang ganda-ganda ng simbahan sa loob, pero sa labas nandun lahat yung mga namamalimos. At ang sabi ng Bible, the gate beautiful. The entrance of the temple is indeed beautiful, and the gate is beautiful. But there is a poor person na lumpo, nagpapalimos. Lahat ng dumadaan doon, dinadaanan lamang siya, at swerte na paglimusan siya. At ang karamihan, hindi man siya nililimos, pinandidirihan pa. Tama po ba? Pag may nakita po kayong mahirap na tao, at tapos madungis, kakalabitin kayo, naaawa ba kayo o naaasar kayo? So, depende. Pag nasa kondisyon, maaawa. Pag kabuisit, hindi. Di po ba? So, bakit? Kasi wala tayong spirit of generosity. Now, pupunta si na Pedro sa loob ng simbahan para mag-pray. Pero pagdating nila doon sa gate, merong namamalimos. Nahabag si Pedro. Sabi niya, tingnan mo kami. So umasa daw po yung lumpo. Sabing ganon, jackpot! Mukhang mayaman tong pastor na to. Maporma. Yung mga pastor po, maporma lang pero walang pera sa bulsa yan. Amen. Sabi niya, jackpot! Ang kabungad-bungad po ni Pedro, sabi niya, silver and gold, have I none. Wala akong wala akong pilak at ginto. Sabi siguro nung pulubing lumpo, sabi niya, sayang. Akala ko pa naman.
Pero buti na lang may kadugtong pa naman sabi niya, pero kung ano man yung meron ako, ibibigay ko sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na taga Nazaret, lumakad ka. Alam po niya yung lumpo, hinihingi niya lang bariya ang tinanggap niya pagkabuo ng kanyang pagkatao. Hallelujah. Amen? Purihin po ang Diyos. That's generosity. Amen. Hallelujah. Yung willing kang i-share mo yung meron ka. Kung wala ka man pera, pwede mong i-share yung faith mo. Pwede mong i-share yung time mo. Pwede mong i-share yung knowledge mo. Pwede kang maging generous kahit hindi in terms of money. Now, when in terms of money naman, halimbawa, isa pang example sa Bible, last time nabanggit ko din po yun, yung babae na meron siyang 2 kusing na inihulog. Ano sabi ni Jesus, mas marami siyang inihulog kaysa dun sa isa. Alam po ninyo, yung mine-measure, hindi naman yung amount na binibigay natin. Ang mine-measure ng Panginoon, how much we express our love and our giving to the needy and even to the church. Purihin po ang Panginoon. Hindi po kinakount. Bakit po? So our giving is based on our ability to give. Ang sabi po ng 2 Corinthians chapter 8. So again, our giving is measured by our abilities. Kung ano lang yung kakayahan mo, that's it. Hindi tayo pinipilit ng Diyos na ipagawa sa atin yung hindi natin kakayahan. Pero, alam po niyo, kahit na kailangan mo, sasabihin mo, ay Lord, pagka binigay ko to, pinamigay ko, di mawawalan ako. Now, I would like you to give a very important point in this. Everybody, please attention. There are 2 ways of getting money out of your pocket. 2 ways. First, when you get your money from your pocket and spend it somewhere else, ang tawag dun is expenses. Tama po ba? Expenses. Now, expenses is yung pera natin, hindi na siya babalik. Amen. That's expenses. When we spend our money, expenses yun, and there is no return. Tama po ba? Okay, the second one is, I take my money and invest it. Parehong nawala yung pera sa bulsa ko. Yung isa, by spending. Yung pangalawa is by investing. Now, in spending, there is no return. What about in investment? Meron bang ROI ang investment? Yes. Kaya lamang ang ROI, hindi naman pagkatulog ko, pagkagising ko, andyan na agad. It takes time. Amen. Pero meron siyang return of investment. Ganon din po yung farmer when he planted or he saw something, it will take time but one day he will reap. Now, so ganito po yun Some people understand, even in their extreme poverty. So when they take money, kahit na 2 kusing lang yan, and give to something important at mahalagang-mahalaga sa kanila, alam po ninyo, hindi ka man mag-expect na yung binigyan mo, kaya niyang magbalik. Ang sabi ng Bible, when you help the poor, at yung poor na tinulungan mo, wala siyang capacity ibalik sa iyo yung tulong, ang gagawin mo daw, sabi ganun, when you help the poor, you lend it to the Lord. Sa Diyos ka daw nagpapahiram. Dahil ang Diyos, meron siyang kakayahan na suklian, i-reward, gantimpalaan yung kabutihan na itinulong mo sa iyong kapwa. Amen. So, do not expect return from those people who are in need na tinutulungan mo. Bagkus ang sabi ng Bible, ang Diyos ang siyang gagantimpala sa iyo. Amen. Purihin po ang Panginoon. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Now, another one. Generosity embraces a biblical understanding of stewardship. Sabi mo sa katabi, stewardship. Now, listen. Stewardship, the word stewardship is taken from the Greek word oikonomia. Our word economy is derived from the word oikonomia
stewardship. Alright? Now, the Bible is simply saying, the way I manage the money that do not belong to me, kasi po, ang pag sinabing steward, sa English na translation is manager. In other words, if I will be generous, I am simply managing the money that does not belong to me. Okay? Minamanage ko lang yun. Oh, by the way, meron tayong isang kapatid na nasa hills sa Hong Kong. Alam niyo yung trabaho niya, bantayan po yung mga stock market sa buong mundo. At yung limpak-limpak na pera ng mga C family, siya yung nagmamanage. Nag-i-invest siya ng millions of dollars kung saan-saan through computer lang. Alam mo, may nakita siyang movement doon sa isang ganito sa New York Stock Exchange. Hindi man siya pupunta doon. Magta-type lang siya, natataya siya ng $100 million. Tapos, pag nakita niyang tumaas yung amount ng stocks, magwi-withdraw siya. So, may kita na kaagad. Ganun-ganun. Yung trabaho niya, minamanage niya yung limpak-limpak na kayamanan. Kaya lang, hindi kanya. Manager lang siya. Alam po niyo yung steward, yun po yung ibig sabihin, minamanage mo yung hindi sa'yo. Yun po yung ibig sabihin ng stewardship. Now, pero bakit ang laki-laki ng sweldo niya? May libre siyang pabahay. Kasi nga po, matapat siyang nagmamanage. At matagal na siya doon sa trabahong yun, lalo niyang napapayaman yung kanyang boss. At habang yumayaman yung kanyang boss, yumayaman din siya. Now, gusto kong maintindihan natin to no? Sa stewardship, sa generosity, yung pera hindi atin. Yung karunungan hindi atin, galing lahat kay Lord. Tuloy ko lang dito, sabi nga nun, of stewardship, this means first, that God is the owner of everything. Second, what we have has been given to us by God. And third, that the resources we possess are assets to be invested in the kingdom. Amen. So, dapat nag-i-invest daw tayo sa kaharian ng Diyos. Now, Psalms 24 verse 1. The earth and everything on it belong to the Lord. The world and all its people belong to Him. Sino daw may-ari ng lahat ng bagay? Si Lord. So, tayo po ay katiwala lamang. Sabi ng James 1:17, everything good comes from God. Every perfect gift is from Him. These good gifts come down from the Father who made all lights in the sky, but God never changes like the shadows from those lights. He is always the same. In other words, every good and perfect gift cometh from Him, and there is no shadow of turning nor variableness. Pinagkatiwalaan ka niya, ay bukas makalawa, sasabihin ng Lord, nagbago isip ko, babawiin ko na lang. Di po ganyan. Si Lord, pag nagbigay, it's up to you to manage it. If you're faithful, then you can grow it. But if you're unfaithful, then you will lose it. Maraming mga pamilya nagising sa kanilang mayamang kalagayan. Hindi nila pinapahalagahan yung meron sila, bakit hindi nila pinagpagalan. Naalala niyo ba yung Philippine Rabbit? Sino nakasakay ng Philippine Rabbit dito? Taas nga ang kamay. Yung mga nakasakay ng Philippine Rabbit. Now, but most of us have experienced to ride on a rabbit. Tama po ba? No. Dati po, pag sinabi mong pupunta ka ng Avenida, tapos okay dito sa Angeles, makikita mo yung mga rabbit sapin-sapin, ang dami. Pag nasa expressway ka, maya-maya, Philippine Rabbit, Philippine Rabbit, Philippine Rabbit. Karakalda naman din yung rabbit arene. Nepon Alam niyo po, nung namatay yung may-ari talaga yung matanda, tapos naiwan sa mga bata, yung Philippine Rabbit, alam niyo, may 1 taon lang, pagkatapos ng 1 taon, nawala na. Bakit? Anong sikreto? Ba't yung tatay matagumpay, yung mga anak hindi? Hindi na na-develop yung karakter na meron yung tatay. Bakit?
nakagisnan na lang nila, hindi lang natutunan yung value. Now, listen. Maraming mga tao, hindi ka napagkakatiwalaan ng Diyos ng kasaganahan at katiwasayan sa kadahilan ng hindi tama puso mo. Hindi tama yung iyong priority sa buhay. But if you can prove to the Lord that you are trustworthy enough, pastor, pagkakatiwalaan ako ng Diyos, titingnan natin sa maliit na bagay pa lang. Kung sa maliit na bagay pa lang, di mo kayang maging matapat, I'm sure you cannot wait until isang araw ang sweldo mo bawat linggo 100K. Sabi mo, saka na ako magiging generous pagka sweldo ko every week is 100K. Kapatid, nung 10,000 nga lang isang buwan, di mo magawa. Ngayon pang 100K, manghihinayang ka na. Biro mo, 10,000 mawawala sa'yo. Ay, karagul na, sayang niya. So the more you will not. Why? Because you have not developed the value of generosity. Amen. Saan nagsisimula ang generosity? In your extreme poverty and in your dire need. Doon nagsisimula yun. Huwag kang maghintay na saka na pagka mayaman na ako. Walang mangyayari, kapatid. Do you understand me? Okay. Tingnan natin yung mga ibang scriptural references ng generosity. Proverbs 19:17, whoever is kind to the poor lends to the Lord. He will reward them for what they have done. Another one, Hebrews 13:16, and do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifices God is pleased. Ito pa, Psalms 112 verse 5, good will come to those who are generous and lend freely, who conduct their affairs with justice. Okay, tutuloy na ako sa blessing of generosity. Meron pa akong ilang minuto. God promises to enrich and bless the generous. Proverbs 22 verse 9. Generous people will be, ulitin natin, generous people will be because they share their food with the poor or the needy. Proverbs 11:24-25. One gives freely, yet grows all the richer. Another withholds what he should give and only suffers want. So yung mga nag-hoard, yung mga nag-withhold. Verse 25, whoever brings blessing will be enriched, and one who waters will himself be watered. Tumulong ka ngayon, isang araw pag ikaw may pangangailangan, marami ang tutulong. Di po ba? Naalala niyo ba si Dorcas in the Bible? Yung sa book of Acts, si Dorcas nung namatay, di ba, naghinagpis ang lahat? Dahil naghinagpis, ang dami niyang natulungan. Maraming nag-pray sa kanya, nabuhay siyang muli. Binuhay siyang muli ng Panginoon. Bakit? Marami pa siyang tutulungan. In other words, kapag matulungin ka, mahirap kang mamatay. So, ang pagiging matulungin ay pampahaba ng buhay. Yan. Di po ba? Purihin po ang Panginoon. God challenges His people to be consistently generous. In Galatians 6:9-10, ESV, and let us not grow weary in doing good, for in due season we will reap if we do not give up. So then, as we have opportunity, let us do good to everyone, especially to those who are in the household of faith. To be generous, we must understand what it means to be a steward, recognizing that we have is not ours to own. It also means we confess that Jesus is Lord over our money, over our time, over our possessions, over our position of authority and talents. You can't be generous without an appropriate discipline of biblical stewardship, which in turn demands generosity. This is what I have told you a while ago. Remember what God's covenant to Abraham? God blessed Abraham to be a blessing to many. Question, are we part of that covenant? Yes. Ang sabi ng book of Galatians, because we are in Christ, then we are heirs of the promises of God in Abraham.
So dahil tayo ay na kay Kristo, yung mga pangako ng Diyos kay Abraham, kabahagi tayo. So in other words, ang sabi ng Panginoon kay Abraham, pagpapalain kita para maging pagpapala. So tayo din dapat, Lord, pagpalain mo ako para maging pagpapala. Tanong, kailan ka magsisimula? Habang wala ka pa. Begin to develop generosity. Amen. Let me conclude because it's about time. Generosity results in practically sharing with others what have been given for the advancement of the kingdom and the glory of God. Let us be generous to share God's love. Let us be generous to bless the needy. Let us be generous to reach the lost. Reaching the lost is also generosity. Let us be generous to honor and glorify God. Remember that God is a generous God. And so, we are to be generous to follow His love and example. Remember this. John 3:16. Yes, God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him would not be lost, but have eternal life. Do you know that you cannot love without giving? Because the expression of love is giving. Giving your life, giving your sacrifices, giving what you have in your life. That is love. And the expression of love, we can express love through our generosity. In terms of money, time, effort, resources, kung ano man yung meron ka. Ang tanong, kailan magsisimula? Habang wala ka pa. Naalala ko po yung sa aking pagwawakas. And this lady is very dear to us. Ninang namin ni Pastora Gwen sa kasal. I remember her nung time na struggle siya. So wala siyang pera. Bagsak na bagsak yung kanilang buhay. Ginawa niya wala siyang pera. Nagsulat siya sa isang magandang papel. Sabi niya, Lord, right now I do not have anything. But this I promised you. The first blessing that I will receive, I will give it to you. Hinulog po niya yung kanyang offering, hindi pera, kundi isang promissory note that God is the owner of the first thing na kanyang matatanggap. Alam nyo, yun ang kanyang simula. Nakapagpatayo siya ng pinakamalaking garment factory sa Apalit. Na yung kanyang lupa is 2 hectares garment factory lahat yun. Out of nothing. Yun ang kanyang unang experience. Nung wala pa siya, naging generous na siya. Kaya sinasabi ko po sa inyo, ang generosity, hindi ka magsisimula pag meron ka na. Magsisimula ka habang wala. Bakit? Kasi pag wala ka pa, hinulog mo, hindi ka naghihinayang. Kasi maliit lang eh. Hindi mo napansin, lumalaki, pero hindi ka na naghihinayang. Bakit? Ang sabi ni John Rockefeller, ba't ako maghihinayang samantalang yung natitira, di ko na kayang ubusin? Anong ibig sabihin pag nag-donate siya ng $10 million? Anong ibig sabihin? Magkano yung naiwan sa kanya? In computation, magkano ilang dollars yung natira sa kanya? $90 million. Kaya mo bang ubusin yon? 90 na nga, dollars pa. So sabi niya, yung natitira nga, di ko na kayang ubusin, paano ko pa paghihinayangan yan? Mas matindi pa, si Colgate. Si Colgate, kahit anong gawin nila, di nila matomba. Bakit? Si Colgate ho, meron siyang generous spirit. Nung napansin niyang, si Colgate po, nagsimula siyang nagtitinda-tinda ng mga sabon-sabon. Yun ang trabaho niya. Until na-discover niya po yung paggawa ng sabon at saka ng toothpaste. Alam niyo, bandang huli, binaliktad niya, Lord, you own the 90%, I own the 10%. Kaya kahit anong pilit nilang buwagin yung Colgate sa buong mundo. At alam nyo, minsan,
Yung Colgate buhay sa Middle East, kilalang kilala siya doon. Samantalang si Lord hindi. Pero kahit anong lumabas na mga toothpaste product, di nila kayang itong babakit. Literally, 90% of the company is owned by the kingdom of heaven. That's the truth of it. So, that's generosity, my friend. Start when you don't have. Thank you for joining us. If you enjoyed this message, take a minute to like and share this video and page and subscribe to our YouTube channel. Also, mention your friends and loved ones. And if this ministry greatly impacted and touched you, and you would like to partner with us, you may check the following accounts on the screen. Thank you for watching and see you again on our next video.